Ayan yung patuloy na pinauugong ng mga DBS o itong mga Duterte Balahura supporters. Right? Yung impeach PBBM. Ito kaya pinaiingay nila ng todo-todo yung sinasabi na destabilization na sinasabi nga ng iba hugas kamay ang dating presidente Duterte, Rodrigo Roa Duterte, regarding to sa kanyang naging press con, no? Na sino nga ba naman GAGO na mga pulis at sundalo ang pupunta sa kanya. So pinabubulaanan niya yan. Pero ano nga ba talaga ang pinagumpisahan nitong bagay na to? Right? Kung naalala nyo ng nakaraang taon, napakahabang tema, halos sa mahigit sa isang quarter ng 2023 nang umugong yung 125 million na sinasabi na winaldas ng 11 days ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. At umaayon dito ay yung mga sinasabi nitong mga kamatayan block na yun na nga, di ba, ginamit nila yung betrayal of public trust at idinudugtong yan doon sa sinabi na nanggaling niya sa Office of the Vice, Office of the President going to the OBP na kung tutuntunin, ang titirahin nila is impeach Sara, which is siyempre hindi papayag ang mga DBS. Right? So at that point of view is meron pa silang mga binanggit before na betrayal of public trust din from the Office of the President yung sitwasyon na nangyari. Nang dahil nga illegal daw yung ginawang transfer ng budget na yun going to the OBP. Ayan. So, syempre, sasalo naman ngayon tong mga DBS at para maging betrayal of public trust din ang magiging tema, ang pinaiingay naman nila ay yung pinagyayabang nilang pulboronic video daw. Right? So, tutuntunin natin yung mga bagay-bagay na yan, kung paano nila pinipilit pagdugtungin, and at the same time is maisaayos ng tama at makita natin yung mga lohika ng kanilang ninanais na gawin. Okay? Pero, intro muna tayo. Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dadrick again, talking about reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasa ang panig man tayo ng mundo. Muli tayo humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical, man o mental sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Ayan, so eto nga, 'di ba? Dito tayo sa punto na sinasabi ng mga DBS regarding nga dito sa destabilization, no? Yung betrayal of public trust. Natutuntunin natin ang nagbabanggaan lang ba talaga is itong mga DDS at ang mga loyalista, ang mga Marcos supporters at ang mga Duterte supporters, or meron ba talagang tinatawag na third party na pinagsasabong yung dalawa na dahil mula pa nung umpisa, gustong-gusto na nila itong gibain. Right? Sabi nga, wala na raw unit team dahil nga the unit team slogan was created only for the campaign period. Kaya sinasabi na wala nang tapos na yung honeymoon period na binanggit nga yan ni Senator Coco Pimentel. Okay? Pero balikan muna natin. Nagkaroon ng transfer, nagkaroon ng request August, no? 2023 at naibigay yung pondo ng December 13, no? Sa OBP coming from the Office of the President na sa sinasabi na contingency fund. Then umugong yan doon sa budget hearing at sinasabi nga na winaldas ng 11 days and so far and so forth, syempre is they're looking forward to impeach Sara. Okay? Sa programa na sinasabing impeach daw Sara, siyempre hindi naman papayag itong mga DBS. Siyempre, ang gusto nga nila, ang sinisigaw nga nila ay let Sara lead. Pero kung titingnan, sa mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo, the so-called Kamatayan Bloc, di ba? Malalaman natin at binanggit din nila yan na dapat imbestigahan din ang Office of the President regarding sa pag-release nito dahil ito ay against sa Constitution, illegal na ginawa yung transfer na yon. Yan ang pinupunto nila. So kung iintindihin ninyo yung flow na ninanais ng third party part na yon, is ubod naman ng linaw na hindi lang naman si Sara ang tinitira nila, pinahihina lang nila because when Sara breaks down, siyempre, makakalog ngayon itong Office of the President at isusunod nila yung Office of the President. Gumawa naman ng istorya itong DBS, right? Para sasabihin na
mas protektahan nila si Sara because diehard sila ng mga Dutertes. Yun nasabi nila. Pero sa nakikita natin, because of what they're doing sa kanilang kangangaw-ngaw, is sila itong sumisira sa reputasyon ni Sara Duterte. Kaya nagkakaroon talaga ng uproar ngayon sa social media. Mahaba-habang uproar na ito, no? Actually, from the very beginning pa lang. Talagang gustong-gusto ng masira. So, kung halimbawa ang ginagamit nilang betrayal of public trust daw is itong sinasabi nila na that the president is presently kasi kailangan maging presently kasi yung kabataan niya he tried using those hope na sinasabi out na yan, no? Wala, no bearing na yan. Yun ang ating simpleng pinaliliwanag dyan. Pero, babalik yan do sa sinasabi na yung transfer na yun illegal because it's unconstitutional daw. So, sa pulang presidente. So, kung hindi magiging epektibo yung tema nitong tinatawag na sa pulburon, dahil wala naman silang mailabas sa video, ang lagi nila sinasabi is sa takdang panahon. We try to explain regarding yung takdang panahon na pinaliliwanag nga nila using the GMA formula. Kasi nga, maaga pa dapat lumampas na magiging aplikable or aaprobahan ng Korte Suprema na if ever BBM will be ousted, aakyat si Sara, style ng GMA era before, na hindi pwede kasi kung ngayon, magiging sobrang aga. No? So, ang tatapusin lang ni Sara is yung termino na hanggang 2028. So, she will not be able to run in that on that election period ng 2028. Ang gusto nilang mangyari all through long run. So kaya sinatawag na GMA formula. So pag yung tinasabing takdang panahon is yung tipo bang mapalaglag nila si PBBM, ite-take over ni Sara, katulad ng nangyari kay GMA at kay ERAP, then she will run for presidency and Sara will be leading the country for the rest of around 9 years. Okay. So, kung halimbawang maghahapit itong sitwasyon na sinasabi na oust PBBM because of betrayal of public trust, pero hindi maging epektibo itong kanilang sinasabi na pulboronic videos, kuno. Okay? Ang dami nagsalita din itong si former Senator Nikki Cositing na hindi naman sila nagkakaling edad on those period of time, going in the disco, high, etc., etc. That's no bearing. Sabi nga, kabataan yun Kasi sa Constitution, now that the President is the lead of the country, magiging epektibo yan, magiging impeachable yan kung sasabihin na ngayon, di ba? As in ngayon, that will affect his decision-making sa lahat ng bagay. Gera with China because of the WPS, dyan sa mga kung ano-anong takbo sa ahensya ng ating gobyerno, di ba? Lahat ng bagay na makakaapekto sa kanyang pagdedesisyon, especially sa law and order ng ating bansa. Pero sa nakikita natin is maayos na nagiging takbo. Kaya nga, nakikipon na rin naman tayo, kinikriticize natin ng PCO, nang dahil nga hindi masyadong nabibigyan ng proper na approach na mas maintindihan ng mga mamamayan ang kasalukuyang nangyayaring improvement ng ating bansa. Okay? So kung titingnan at mababaliwala si pulboronic video na ine-eklabo ng mga ulagang DBS, right? Ang magiging tema niyan is hindi pa kasi tapos yung issue regarding sa 125 million. So puputok ngayon niya sa presidente. Kasi hindi po pwedeng yung tumanggap lang ang tatamaan. Siyempre, tatamaan yung nagbigay. So siyempre, ang unang-unang culprit sa sitwasyon is yung nagbigay. Bago maging culprit, yung binigyan. Nagkaroon ng tatawagin na, to simplify the word, is nagkaroon ng connivance. Yun ang tema nun, ba? That's the proper terminology. So, humingi siya dito, she requested, kasi yung request pwedeng i-deny So, binigyan siya, ginastos niya, di ba? Naging questionable, the 125 million supposed CIF or Confidential Intelligence Fund, then it will be on the flow na sabi nga, connivance di ba? So, sa pool ngayon, dahil unconstitutional yung ginawa ng Office of the President na i-release yung fund na yun going to the OVP. Kung titingnan natin yung sitwasyon is, with that illegalities na sinasabi, at it's against the Constitution, ang magiging landing niyan is betrayal of public trust. Dahil nga yung pondo nawala corruption, right?
When we talk about corruption, oh, ano ba tatawagin mo doon? The betrayal of public trust. Right? So, kung doon pupunta yan kasi kung hindi mapapanindigan itong DBS, yung sinasabi na pulburon na yan, or hindi ko maintindihan kung obats ba yan, di ba? O powder Ang gulo Iba-iba yung kanilang paliwanag Kasi unang-una, magaspang ang pulburon. Kung ikukumpara mo doon sa powder na sinisinghot, pag sininghot mo yung pulburon, barado utak mo ron. Right? Yung isa naman, obats naman, crystal yun, di ba? Tinutunaw yun habang sineserve yun. Usok yun So, hindi mo pwede singhutin ng diretso yun. Lintik na yan. Buti kung tumama yun. So, sabi nga, ayusin nila yung script nyo, DBS, regarding just sa kwento ninyo. No? But the mere fact is, if ang magiging sitwasyon nitong simpleng pattern na ito, if BBM will be impeached or ousted, di ba? Na sinasabi nga nila, betrayal of public trust, dito nang gagaling doon diyan sa pagkakatransfer na yan. Mas magiging matibay kasi yan kumpara dito sa pulboronic eklabo na pinagsasasabi ng mga ulaga. Okay? So, pag tinira ang presidente regarding dyan sa unconstitutional daw na yan, na illegal no, yung transfer na yan, right? Maaaring maging cause of impeachment yan kasi pwede nila iakyat yan. So, will Sara lead? Hindi po pwedeng mag-lead si Sara. Siyempre, accomplished siya right? So, she will be impeached at the same time. So, walang presidente, walang vice-presidente. Hindi magtatagumpay yung sinasabi ng DBS na Sara will lead. And they will not even have the chance to use yung sinasabi na GMA formula. Nakukuha nyo ba yung simpleng pattern? No. Kaya inilihis nila yung takbo na yan because nung kinakalkal yan ng Kamatayan Black sa pangunguna nitong sinasabi na pinagbantaan daw yung kanyang buhay na wala namang binanggit na full name. Right? Ang magiging tema niyan is, siyempre hindi nga sila papayag that Sara will be out. Right? So, at the same time, gumawa sila ng issue na patuloy lang sinasabi regarding dito sa pulburon daw, no, na that will be out in the right time. Pero ang ginagawa nitong mga ulaga, di ba, naghahamon pa nga itong si Luka-Luka na nandiyan sa US, no, si Mahar Luka-Luka, na imbestigahan daw sila ng Kongreso at pegain daw sila yung ginagawa in aid of Band-Aid, right? Para malaman ko kung sino may hawak ng video. Na ang sabi nila, pati itong si General Problem at ganun din itong si Captain Barbell, right? Ang dami na raw nakapanood, ang daming may hawak ng video. So naglolokohan tayo. Kasi unang-una, kung sasabihin mo na talagang kalat na kalat yung video, hindi po pwedeng walang maglalabas niyan instantly. Dahil siyempre, puputo ka dyan kung channel mo nga naman yan. Tapos, kung sasabihin mo na meron ka ng video na yun, siguradong milyong views ang tatanggapin nun. It's only for the views It's not, yung sinasabi nilang para sa bayan, isang malaking kagaguhan yun. Ang ginagawa ng mga yan, para sa bayan. Right? Ganun lang naman kasimple yun. So, kung titignan, kaya pinipilit nilang i-twist yung sitwasyon regarding doon sa illegal daw yung transfer na yun na ginawa ng OP to the OVP is dahil sa ang tatamaan lang doon daw ay si Sara. Pero syempre, pag yan isasabing illegal, sa pool pati ang OP. So mas matibay yon. Pero yung sasabihin itong pulburo na to, if there's really, no, let's put it in the context, hypothetical, na if it is existing, di ba? Then it's an old video on the younger years of the president. At may nagsabi nga na the date was around 2016 or 2017. And at that time, PBBM is just BBM, a private citizen nang dahil nga after ng 2016 election, the depression comes nang dahil nga na daya. Right? So, gano'n na magiging takbo So, is there any bearing, no? Magiging bearing ba yun sa sitwasyon of this time that he is the president of the country when it happens on 2016 or 2017? If, sabi nga natin, if, hypothetical lang, kung meron talaga on that period of time. Kasi iba yung sinasabing sitwasyon right now. Nasasabihin na ngayon nangyayari, ngayon ginagawa.
it will automatically affect the performance of the president and being, di ba, the leader, no, the president na nagpapatupad ng batas ng konstitusyon ng Pilipinas, automatic nga naman that he will be impeached doon sa kanyang posisyon kung sasabihin ngayon nangyayari. Yaan. Pero sabi nga, mahirap paniwalaan yung kwentong kutsero lang ng mga ulaga na pinipilit na gumawa ng chismis at huwag kang masyadong nagpapapaniwala sa sinasabing kung walang usok, walang usok kung walang apoy. Physical, literal, totoo yun. Walang usok kung walang apoy. Hindi naman uusok yung papel kung hindi mo sisilaban eh. Hindi naman uusok yung kahoy kung hindi mo to sisilaban eh. Diba? Pero pag pinag-uusapan ay paninira sa buhay ng tao, sa pangalan ng tao, sa kredibilidad ng isang tao, no, ang umuusok dyan is yung chismis na ginagawa ng mga balahurang bunganga habang nagbabaga yung kanilang mga bungangang salasalabat ang dila. Okay? So, yun lang ang pattern nun eh. Kaya yung sinasabi ng DBS na oust PBBM, let Sara lead, di ba? Kung doon lalanding yan at sasabihin talaga at sumablay halimbawa ang Office of the President na ang ating little president is dating Supreme Justice, no, si E.S. Bersamin, no? Andiyan pa si JPE and the rest, di ba? And even ang ating unang ginang ay isang abogado, okay? Para masabing sablay yung transfer na yun na pinipilit na gamitin itong mga makakaliwang grupo or itong mga miyembro ng NPA. Right? So, yun ang demolition job na ginagawa nila. Kaya yung sinasabi na lumalakas yung boses nila, hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagkakaroon sila ng masyadong oras at boses diyan sa Kongreso. Diba? Pero sa ganong sitwasyon, kung titignan natin, at kung hindi magiging fruitful itong target nila regarding dito sa sinasabing pulburon, so, out. Diba? Wala. Kasi kung sa pulburon, si BBM lang ang mawawala. Right? If it is recent, current, present. Okay? Recent, ibig sabihin, etong sa panahon ng kanyang panunungkulan. Okay? Maaari, it will affect kasi on the time of since 2022. No? So, in 2016-17 na sinasabi nila, yun daw yung date ng video. For me, it's out. Okay? Hindi siya magiging ganun ang bearing niya sa sitwasyon. Pero, because babalik nga yan do sa usapin na ginigit-git nung third party regarding doon sa transfer na yon na illegal daw, both OP and OBP will be out. So, paano mangyayaring let Sara lead? Sa mga DBS kasi, sabi nga, ang tatalino nila, di ba? Pinagyayabang nila, ipinapagpag nila sa mga mukha natin yung kanilang mga educational attainment. Okay? Hindi naman tayo makikipagbangayan regarding doon. No? Sabi nga, matalino talaga sila. Di ba? Educationally, matalino sila. Pero sabi nga tayo mga nasa grassroots na sinasabi, alam natin ang galaw, alam natin ang itsura. Tayo, ako, lumaki ako sa lansangan ng Tondo. Okay? Sa dami ba naman ng nakita kong ganyan, alam kong itsura ng mga yan. Ay kayo mismo magpapatunay niyan. Kung ano ba itsura na sasabihin mong addicted sa mga ganyang substance na pinakakalat nilang pilit. So, nasa sayo na yan. Kung nananatili ang suporta. Sa mga PBBM supporters, ang tanong ko, nandyan pa ba kayo? Kasi masyadong umiingay ang mga boses nila nang dahil na imbes na tumutok tayo doon sa mga magagandang nangyayari at maipahayag natin, mas maintindihan natin yung improvement, yung development ng ating bansa, bumababad kayo sa mga channel ng mga ulaga upang makipagdebate, upang makipagbardagulan. But at the end of the day, you are just keeping yung kanilang mga platform sa engagement. No? You engage too much, no? Nabibigyan nyo sila ng proper views, which is gustong-gusto nila, right? Makikinig ka ng marites na wala ka namang natututunan, nagagalit ka lang, maha-high blood ka lang, dahil hindi ka naman papakinggan ng mga bugok, bulok, at bobo na yan. Right? So sabi nga, tigilan nyo yung pag-engage sa kanila nang hindi na sila na ire-recommend pa nitong mga lahat ng platform, YouTube, TikTok, Facebook, wherever, no, or Twitter. Sabi nga, if you engage with them, tumataas yung possibility niyan na para ire-recommend sa atin. Okay? So, tigilan nyo yan, shut it off,
I-report nyo ng i-report yan, katulad ng ginagawa nila, and that will be it. Yun ang pinaka-importante nun. Kaya, sinisimplify lang natin yung pattern. Dahil ang pinakamabigat dyan, if machechempo nga, as I mentioned, for recap, regarding doon sa transfer na yan, 125 million, which will end up as a corruption, okay? Hindi naman sila titigil doon eh. Hindi naman po pwedeng impeach Sara lang. Sasapulin ng presidente doon at syempre siya yung nag-release, siya yung nagbigay. Hindi naman po pwedeng sabihin na yung recipient lang ang matatanggal. Sapul din yung nagbigay dahil nga accomplish. 'Di ba? Mas mabigat ang kaso nung nag-release kesa sa tumanggap. So yun ang inilalayo nila nang dahil nga syempre they want to shout out in the whole world na let Sara lead. Okay? So, sinimplify lang natin yung munting paliwanag na yan. I hope sana naintindihan ninyo yung ating ininanais na maiparating sa inyo. Manatili ang suporta natin sa Pangulo, iparamdam natin, ipakita natin, maging active ang bawat isa. Doon sa mga channel na mas dapat lumakas ang boses upang matabunan ang mga bugok, bulok at bobolagers. Dahil kung doon kayo bababad, kawawa naman kami, mamalatin lang kami, hindi maririnig ang aming boses upang ihayag ang katotohanan at tinutulungan nyo silang maihayag ang kanilang kasinungalingan. Okay? So again, ito po muli si Daddy Rick at kung nagustuhan mo itong ating munting paliwanag at pahayag, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? So, ingats kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. Ciao.